Nagpasya na si Vice President Sara Duterte na hindi siya dadalo sa ipinatawag na investigasyon ng National Bureau of Investigation. May kaugnayan pa rin po ito sa naging bantaho niya kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez. Ayon sa Vice Presidente, pinayuhan siya ng kanyang abogado na huwag nang dumalo sa isa sa gawang pagdinig ng National Bureau of Investigation sa darating na Disyembre 11. Ang gagawin na lamang nila ay magsumite ng affidavit letter. Bukod pa rito ay nasabay ang nasabing araw sa pagsasagawa nila ng Thanksgiving activities. Matapos ito ay lilipad siya sa papunta pong Davao City para dumalo sa libing ng yumaong tiyuhin. Una na ring sinabi ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago na kanilang itutuloy ang investigasyon kahit na hindi dumalo ang Vice Presidente. Mariin naman pong pinabulaanan ng tanggapan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na na-stroke ang pinuno ng Kamara de Representantes. Sa inilabas nga pong statement ni Atty. Lemuel Erwin Romero, ang Head Executive Assistant ng Office of the House Speaker, kinundina nito ang ilang nagpapakalat ng mali at malisyosong impormasyon. Una nang kumalat kasi sa internet na nagsasabing si House Speaker Romualdez ay nagkaroon ng stroke at kasalukuyang nakakonfine sa ospital, ngunit wala naman daw maipakitang patunay. Ang mga aligasyong ito umano ay ganap na hindi totoo at malinaw na idinisenyo upang linlangin ang publiko at maghasik ng kalituhan. Upang linawin naman, si House Speaker Romualdez ay nasa maayos pong kalusugan at patuloy na ginagampanan ang kanyang mga tungkulin ng may dedikasyon at focus. Kahapon lamang po Disyembre 6 ng taong kasalukuyan ay dumalo siya sa ilang opisyal na mga aktibidad na nagpapakita ng kanyang aktibong pakikilahok sa trabaho. Sa umaga naman, nasa Malacanang siya para sa seremonya ng pagpirma ng dalawang mahalagang batas, ang Ligtas Pinoy Centers Act at ang Student Loan Payment Moratorium During Disasters and Emergency Act. Noong hapon naman, lumahok ang House Speaker sa year-end celebration and Thanksgiving ng League of Provinces of the Philippines kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mga gobernador at mga senador, kung saan pinagtibay niya ang pakikipagtulungan sa mga leader ng lokal na pamahalaan. Inihikayat naman ang lahat na umasa lamang sa mga napatunayan at opisyal na mga mapagkukuha ng mga impormasyon at tanggihan ang disinformation na naglalayon daw na pahinain ang tiwala sa ating mga leader at institusyon. Ngayon, ito na yung impeachment. And everybody is waiting for it. Yung against sa impeachment at doon sa gusto sa impeachment. Inaantay. Kasi binild up yan eh. Di ba? Para kang nagluto ng lechon. Nangangamoy na yung lechon. Nilagay mo na sa mesa. Tapos bigla mong tinanggal. Abi gago. Asan na ang impeachment? Yun ang tanong. Ngayon inaantay yan. Kahapon inaantay yan. Lunes inaantay yan. Asan ang impeachment? Biglang lumambot ang mga kongresista. Asan ang pinagmamalaki yung pirma, Castro? Kasi pag may pirma sila na 106, diretso na yan sa Senado. Wala nang usapin. This is just a matter of kampihan. Political lang ang issue dyan. Hindi na kailangan busisiin pa. Ang importante dyan, numbers game. Asan ang pirma? Bakit nag-hearing kayo ni hindi nyo napag-usapan yung impeachment? Ibig sabihin, mahina. Wala. Dahil kung yaan ay merong pumirma dyan, maingay ito si Castro. Kung meron ng 106 yan, maingay na itong Makabayan Black. At yung mga sinasabi nila komunista, maingay na. Until now, wala pa. Bakit? You are a failure. Posibleng gumalaw na sa Senado. Posibleng gumalaw na sa militar. Ito kita mo, hihinto. At militar na mag-iimbestiga doon sa 2 tao niya. Yan ang pinuputok ng butsin nito si Castro. Gusto niya siya pa rin ang mag-imbestiga. Imbestigador ang peg neto si Castro. Imbestigador ang datingan, hindi na kongresista. Pero may galawang AFP. Hindi natin alam kung ano yun. Basta sila na daw mag-iimbestiga. Pwedeng pinatahimik sila eh. Pwede hindi ko sinasabing pinagbibintangan ng AFP, pero pwede yun eh. Manahimik na kayo kasi political lang yan. Otherwise, gagalaw kami. Pwede.
Kasi katakataka, bakit biglang umistop? Tama na muna. Tama na yung pagdinig kay BP Sara. Walang impeachment. Biglang nanahimik ko. Yan ang inaantay ng buong Pilipinas and wala. Wala. Kasi alam nyo, yung impeachment na yan, isang go signal lang ni Marcos, pirmahan nyo na yan. Tapos yan. Kung hindi si Marcos, isang go signal lang yan ni Martin. Kayo, 107, pirma. Meron na yan. Ang tanong, bakit walang pirma? 2 tao lang magsasalita, pirmahan nyo yan, tapos yan. Senado, ibang usapan. Hindi nila hawak. Congress hawak nila. Kaya nga posibleng papalitan si Chis Escudero ni Senator Villar. Pansin nyo? It means, pati si Martin, posibleng naduwag. Dahil alanganin sila dyan. Kadali yan Isang sabi lang ni Martin, inimbestagahan nga yung dating presidente. Di ba? Isang sabi niya lang, ayuda rito, ayuda ron, ayuda dyan. Wala di ba? Sa madaling salita, walang binibitawang go signal si Marcos at si Martin. Sa madaling salita, dinaga. Sa madaling salita, kinabahan. Sa madaling salita, palit script. Planning muna, tingnan natin, delikado tayo, magrarally INC. Maraming religious group, sasampa na rin. Baka AFP nagsalita na. Baka nakausap nila yung Senado. Hindi kami pipirma ng impeachment. Sa madaling salita, nalaman na nila yan. Kinuha na nila yung Kinuha na nila yung pinaka-sense. Yung kung ang tsansa nila ay makukuha nila ang Senado, makukuha ba nila ang simbahan, makukuha ba nila ang amor ng taong bayan. Any of them, any of those, yung mga grupo-grupo, asosasyon, napag-aralan nila yan. At alam nila, mahina yung impeachment. Tungo doon dahil alam naman natin, tauhan nila yung involved. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Next tayo, eto, papakita ko sa inyo Nilaglag na ba ng COA? Di umano si BBM. Pinakamalaki sa kasaysayan ang nagastos ng gobyerno noong 2023 para sa Confidential at Intelligence Fund ayon sa Commission on Audit. Umabot yan sa mahigit 10 bilyong piso. Kung ano-anong ahensya ang nabigyan ng pondo, hinimay sa pagtutok ni Maki Pulido. Para sa taong 2023, mahigit 10 billion pesos ang naging confidential and intelligence expenses ng gobyerno. Base sa datos ng COA, ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na lumampas sa 10 billion pesos ang nagastos na confidential and intelligence funds. Sa halagang mahigit 10 billion pesos, higit 4.4 billion pesos ang confidential expenses, habang mahigit 6 billion pesos ang intelligence expenses. Sa confidential expenses, pinakamalaki ang Office of the President. COA nagsabi niyan. Ito, ang pinakamalaki, yung 2023, ang pinakamalaking confidential funds ng Pilipinas. It's a record. Dapat nasa Guinness ka, Marcos. Record yan. Pinakamalaking confidential funds. And yet, ang iniimbestigahan nyo si BP Sara. May record, Marcos, ng 2023, 10 billion ang confidential funds ng Pilipinas. At ang pinakamalaki doon, si Marcos, Office of the President. Magkano sa Office of the President? Compared sa Office of the Vice President. Ilan lang kay Vice President, pinagtatalunan nyo 125 million? Magkano sa opisina ng Presidente? Ulitin natin, magkano?
sa higit 2.2 billion pesos. 2.2 billion pesos kay Marcos. Confidential funds. Ang laking pera nun. Ano, binubusisi nyo yung kay BP Sara? Kaya nga sabi ko sa inyo, itong ginagawa ng Quadcom, yan ay lantarang panloloko sa Pilipino. Hindi kayo, hindi nyo pwedeng sisihin ang taong bayan kung bakit walang tiwala sa inyo. Hindi kayo patas eh. Kasi kung kayo ay para sa bayan, lahat ng confidential funds, bubusisiin nyo. Kanino kayo nag-focus? Kay Duterte, at kay Duterte. Halatang halata. Loko-loko lang ang maniniwala sa inyo. Pambihira o. 2.2 billion. Ni hindi nyo tinanong si Marcos. Napaka-ipokrito talaga ninyo. 375 million pesos naman ang confidential expenses ng Office of the Vice President. Layo, no? 2.2 billion sa Office of the President. 375 million lang sa Office of the Vice President. Ang pa-plastic nyo. Pero meron ding ginastos na confidential funds ang ibang opisina at ahensya ng ehekutibo. 522 million pesos ang ginastos ng Office of the Secretary of Department of Justice. Oh, Department of Justice. Mas malaki pa sa confidential funds ng Office of the Vice President. 500 plus. Office of the Vice President, 375. Naglolokohan ba tayo rito? Hindi ako nagsabi niyang COA. Pakicheck nyo. GMA pa ang nagsabi niyan. Huwag nyo ako idamay. Huwag kayong magalit sa mga kataong katulad ko na nagsasalita lang ng katotohanan. Inuulit lang. Pinaparating lang sa taong bayan kung ano yung balita. Kasi minsan hindi nakakarating sa taong bayan yung totoong balita eh. Ginipit nyo yung Office of the Vice President. Mas malaki pa yung DOJ. Pambira naman kayo. Kaipokrito nyo talaga. Mahigit 70 million pesos ang sa Department of National Defense at Interior and Local Government. Meron din ang Departments of Finance, Foreign Affairs, MMDA, DSWD, DOTR, Commission on Human Rights, kahit na. Lahat yan sa ano? Sa kanila. Executive. Ni isa ba dyan sa Quadcom? May nagtaas man lang ng daliri para imbestigahan yung ibang confidential funds. Sige nga kung hindi kayo ipokrito, kung hindi kayo double standard, kahit nagtaas, nagtanong, saan kayo nakapunta yung confidential funds ni Marcos? Hindi yung nagtanong man lang. Nilaglag na kayo ng COA. Ang kukulit nyo kasi, hindi nyo trabaho, tinatrabaho nyo eh. Yan yung sinabi ni Marcoleta. Hindi nyo trabaho, mag-audit. Ito si Castro, gusto maging auditor. Gusto niya pa maging investigator. Hindi ka nga makabili ng suka, Castro. Tapos kung ano-anong pinagagawa ninyo. Di ba? Grabe yung politika sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, pag pinag-initan, kayari ka. I mean, isipin mo, Vice President pinag-initan nila. Paano pa kung yung mga ordinaryong tao katulad natin pinag-initan? Tapos tayo sa ganitong klaseng politika. Kung kayang gawin sa Vice President, lalo sa atin, para tayong tiniris ng mga ito. Kaya napakadelikado nito. Nakita natin. Di ba sanang diktador yung ulo eh. Ang masama doon, diktador yung ulo, may sumusunod pa na para silang ginagawang Diyos pa. Yan ang matindi dyan. Commission on Audit. Ang kabuang halaga ng confidential expenses ng ibang executive offices umabot ng halos 800 million. Pinakamalaki ang 500 million pesos ng Philippine Drug Enforcement Agency. Drug Enforcement Agency? PDEA? Naayos ba droga natin? Pinakamalaki daw.
Drug enforcement. Pinakamalaki, sabi. Tanong, saan mas maraming adik? Huwag na tayong maglokohan. Panahon ni PRRD o panahon ngayon? Ang laki ng budget nyo patungkol sa droga. Saan mas kalat ang droga? Panahon ni PRRD o panahon ni Marcos? Kayo na sumagot. Sa isang joint circular, sinabing ang confidential funds ay para sa surveillance activities o paniniktik ng mga ahensya ng gobyerno para suportahan ang mandato nito. Oh, paniniktik. Para suportahan ang mandato nito. Paniniktik. Teka muna. Paniniktik, ibig sabihin, titiktikan mo. Ang gusto nila kay BP Sara, ilagay yung pangalan. Loko-loko. Magtitiktik ka ba tapos ilalagay mo pangalan mo? Para ka nag-suicide. Mag-i-espiya ka eh. Tapos ilalagay mo pangalan mo ron dahil may tinanggap ka. Na-espiya bang naglagay ng totoong pangalan? Ginagawa nyo kaming bobo. Ang mandato nito. Kaya nagtataka ang ekonomisang si Professor Emmanuel Leco kung bakit may ganitong budget allocation ng ilang civilian executive offices. Yung mga civilian agencies, hindi dapat magkaroon. Kung kailangan nila ng intelligence, edi mag-repair sila sa mga intelligence network natin. Nakapanghihinayang ang ganitong kalaking pondo ayon kay Juan Antonio Perez, dating Undersecretary ng Commission on Population and Development. Pondo raw ito na nagamit sana sa mga tunay na pangangailangan tulad ng pabahay, gamot o dagdag na mga silid-aralan. Mababawasan ang mga social programs. The human capital side. Matapos maging issue ang pagbibigay ng confidential funds sa mga civilian agencies, may mga ahensyang tinanggalan nito sa 2024 national budget kabilang ang OVP at DepEd. Sa panukalang 2020, Tinanggalan. Para makabawas, anong tinanggalan? DepEd tsaka OVP. Parehas kay BP Sara. 25 budget naman ayon sa DBM, binawasan din ang confidential and intelligence funds ng 16%. Para sa GMA Tindi, no? Nahiya sila kasi record-breaking yung kanilang confidential funds noong 2023. Anong solusyon? Tanggalan ng confidential funds si BP Sara. To the max ang pagka-ipokrito nitong mga ito. No, ito, puntahan natin, next natin ha. No, maraming magagalit sa gagawin nito ni Pastor Kibuloy. Ito, pag-usapan natin ha. Isa sa plataforma ni Pastor Kibuloy ay sugpuin ang korupsyon. At alam naman natin, dun sa kanyang simbahan na KOJC, walang korupsyon. Talaga namang nakita natin kung saan napunta ang pera. Actually, yung every members doon ay bahagi ng lahat ng property. Nakita po namin yan. Nakita namin kung anong ganda ng KOJC compound. So, may ebidensya po. At kailangan po natin si Pastor Kibuloy, tulungan natin. Dahil ang dami na niya pong natulungan na ibang tao bago pa siya tumakbo bilang senador. No? At sabi nga niya, hindi pa siya tatanggap ng sahod. Yung sahod na dapat mapupunta sa kanya, itutulong niya pa sa scholarship. At alam natin, very possible yan kasi hindi pa siya kandidato, matagal na siyang merong scholarship. Tinutulungan niya sa pag-aaral ang mga members ng KOJC at hindi mga members ng KOJC. Ito, maganda tong plano niya. Ito yung naging problema una pa lang dito kila Tamba. Ano yon? Liquidation by certification, tatanggalin. Ano po ba yung liquidation by certification? Yung budget na ang kailangan mo lang certification. Ilagay mo yan, ginastos ko rito, ginastos, wala. Ang kailangan dyan, liquidation by receipt. I-explain mo in detail saan mo ginastos yung pera ng taong bayan na ipinagkatiwala sa'yo. Itong problema nito, itong Article 10 na ito ang pinagmumulan ng mga kurakot. Naaalala nyo, yan ang kine-question sa Kamara. Dito sa mga kampon ni Tamba. Yan yung nireklamo natin. Pati kay Tamba, nireklamo natin yan. Pakita nyo asan, ilabas ninyo. Yung, kung saan nyo ginastos ang pera, hindi nila kayang ilabas.
Bakit? Yan na po yun ni certification. Tatanggalin. Yan po ang plano ni Pastor Kibuloy. Ang konsepto ng liquidation by certification ay hindi nakasaad sa revised penal code, ngunit nagmula sa iba't ibang resolution na itinatag ng Kongreso ng Pilipinas. Particular itong binanggit na yanan. Resolution number 10, kung saan ang miyembro ng Kongreso, yan, ay maaaring iliquidate ang kanilang maintenance and other operating expenses. Ito ni issue na to, yung MOOE, sa pamagitan ng sertifikasyon sa halip na resibo. Yan. Ito na po susolusyonan ni Pastor Kibuloy. Umiiral sa batas na kaugnay sa liquidation by certification, pinahihintulutan ng resolusyong ito ang mga miyembro ng Senado at Kongreso na magsumite ng certification na ang kanilang inilaan na pondo ay ginagamit para sa gawaing panglestura. Pinapagaan nito ang proseso ng liquidation na ayon sa mga kritiko ay maaaring magdulot ng maling paggamit ng pondo ng bayan. Sa madaling salita, pinadadali yung explanation para ikaw ay makapagkurakot. Kasi isi-certify mo lang. Nilagay ko dyan. Ginamit ko yan sa pagtayo ng tulay. Tapos na. Pero kung by receipt, eto, nagtayo ako ng tulay, eto nagastos ko, eto yung materyales, eto yung labor, eto yung dito ako kumuha ng materyales, dito ako kumuha ng mga engineers, etc., etc. Yung gastusin mo nakalatag. Detalyado. Alam nyo, mahirap yung gagawin ni Pastor Kibuloy. Bakit? Mahirap magpasa ng batas nakakalaban sa mga kasamahan mo. Kasi, ang tatamaan dito, Senado at Kongreso. Kung may kurakot dyan, hindi na sila makakakurakot. Tama or mali? Tama or tamang-tama?